Maligayang pagbabalik po sa akin channel. Nagbabalik po ulit ang inyong lingkod, si Boy Latigo. Ang pagbabawal sa mga individual na sangkot sa rebelyon na humawak ng mga posisyon sa gobyerno sa Pilipinas ay batay sa 1987 Constitution ng Pilipinas, partikular sa ilalim ng Artikulo 9 at sa mga kaugnay na batas na tumutugon sa disqualification para sa pampublikong tungkulin. Ayon po sa Artikulo 9-D, Section 8, Disqualification from Public Office, isinasaad na sino mang tao na naalis sa katungkulan bilang resulta ng impeachment o nahatulan ng anumang krimen na may kinalaman sa moral turpitude ay hindi kwalipikado sa paghawak ng anumang pampublikong katungkulan. Ayan po, maliwanag po ang sinasabi ng ating Philippine Constitution na ang sino mang taong naalis sa katungkulan bilang resulta ng impeachment ay hindi na po siya pwedeng tumakbo o humawak ng anumang uri ng posisyon sa ating gobyerno. Kayo po ba? Mayroon po ba kayong kilala na humahawak ng posisyon sa ating gobyerno? Mayroon po ba kayong mga kilalang public official na sangkot sa krimen or sa moral turpitude at ngayon po sila po ay nanunungkulan pa hanggang sa ngayon at sila po ay aktibong nanunungkulan pa rin sa ating gobyerno? Meron po ba kayong mga kilalang mga government official na aktibo na nahatulan ng krimen, moral turpitude, okay, nasangkot sa impeachment or naalis sa katungkulan bilang resulta ng impeachment? Kung meron po kayong mga kilala, i-comment nyo lang sa comment section box at babasahin po natin isa-isa yan kung sino-sino ang mga government official at bakit hanggang sa ngayon ay aktibo pa rin silang humahawak ng anumang uri ng posisyon sa ating gobyerno. Ayon po sa binagong Kodigo Penal Code, RPC, tinutukoy ang rebellion sa Artikulo 134 bilang isang krimen laban sa kayusahan ng publiko at nagtatagda ng mga parusa, kabilang ang disqualification sa paghawak ng pampublikong katungkulan bilang bahagi ng parusa. So ayan po, bilang parusa po pala sa mga taong nagrebelyon o sangkot sa rebelyon, ay hindi po sila pinapayagang humawak ng anumang uri ng posisyon sa ating gobyerno. So ayan po, maliwanag po ang sinasabi ng Philippine Constitution sa Article 134, okay, na ang rebelyon ay isang krimen at bilang parusa, hindi po pinapahintulutan o pinapayagan ng ating Philippine Constitution na humawak ng anumang uri ng posisyon sa ating gobyerno ang sino mang taong involved sa rebellion. At ipinag-utos pa na usigin sila. Ayan po, maliwanag po ang sinasabi ng ating Philippine Constitution. Kayo po ba? Sa inyo pong palagay, sa inyo pong obserbasyon, sa loob ng Kongreso, meron po ba kayong mga taong kilala na mga rebelde? Kung meron po kayong mga kilala, just comment down below. Pero ang sabi po ng ating Constitution, kung meron kayong kilalang mga taong nagrebelyon, sila po ay sugpuin at usigin sila. Kaya kung meron po kayong kilala sa loob ng Kongreso, panahon na po, chance nyo na po na usigin sila. Sino-sino po ba ang kilala nyo na mga rebelde na nasa loob ng Kongreso? Madami, Boy Latigo. Just comment down below. I-comment nyo na po. Okay, i-comment nyo na po ang mga pangalan dito sa comment section box. Ang tanong, kung ipinagbabawal ng ating Philippine Constitution na humawak ng anumang uri ng posisyon sa gobyerno, bakit sa loob ng Kongreso, mga naka-line up, miyembro ng magkakaliwang grupo? At nakakatawa pa, 3 dekada na nakalaban ng mga Marcoses, ngayon protektado. Bakit mga nakapasok ang mga ito sa Kongreso? Hindi na ba talaga tayo nag-iisip? Or sadyang magkikitid na ang ating pag-iisip? Isipin nyo, sabi ng Constitution, sugpuin at usigin, pero protektado ni Martin. Para tayo na scam. Tingnan nyo, sa loob ng Kongreso, sila pa tong mga abusado. Dating mga kalaban ng gobyerno, protektado. Dapat sugpuin sila at usigin, hindi para bibihin. Sa mukha pa lang ni Paduano, mukhang masama na ang mga plano. Kunwari mag-iimbestiga, ngunit mga resource person, ipapakontempt lang pala. Ang tanong, rebellion ang taong ito. Pero bakit naghahari-harian sa loob ng Kongreso? Sino ba ang kalder mo? Si ako po si Martin.
Binababoy na ang konstitusyon. Binababoy, pati mga sundalo. Kung sino yung di kwalipikado, sila pa tong mga nakaupo sa Kongreso. Kumustahin natin ang mga kaso ni Paduano? Nabigyan ba siya ng amnestiya? Nagmulta ba siya ng malaking halaga? Na-dismiss ba ang mga kaso niya? Or baka naman, may lahi siyang magikero?